Ayaw mo ba? Isipin mo na lang, puting swan! Tumahimik ka! Wag! Ayoko. Tama nga. Sabi mo na mahal mo ako, pero lahat ng yan ay kasinungalingan. Shensha, hindi yun ang ibig kong sabihin. Mas mabuti pang mamatay kaysa mabuhay ng ganito. At saka, ang pagpatay ay labag sa batas. Hindi natin pwedeng gawin dahil ang taong yun para sirain ang natitirang buhay natin. Pero kung mabubuhay pa siya, para siyang bomba. Balang araw, malalaman ng ibang katotohanan. At lahat ng mayroon ako ay mawawala. Hindi basta tayo lang hindi magsasabi. Sila ay mananatiling hindi alam katotohanan. Huwag mo yung gawing dahilan! Hindi mo rin kayang gawin! Tama nga. Inalagaan mo siya mula pagkabata. Kaya ako, hindi mo ako nararamdaman. Sili ko talagang minamahal mo. Para sa'yo, pwede niyang iwan ang kanyang dignidad. Pero ako, hindi. Hindi ganun. Si Zhang Ren ay may utang sa akin. Kailangan bayaran ni Lee ko ang utang na iyon. Shensha, maniwala ka sa akin. Kung gayon, patunayan mo sa akin. Patunayan mong tunay na mahal mo ako. Si Lee ko ay minana ang talento ni Zhang Ren. Pumasok siya sa Provincial Dance Academy. Hinangad ko na pigilan siya. Pero hindi siya nakinig. Sumali pa siya sa mass dance competition. Dahil siyang manala ng premyo para sa matrikula. Anong sabi mo? Pumasok siya sa Provincial Dance Academy? At gusto pa niya sumali sa kompetisyon? Shensha! Shensha! Kaya naman iniisip mo na mas magaling siya sa pagsaya kaysa sa akin? Dahil ba siyang anak ni Zhang Ringmei? At ako ang anak mo kaya mas mababa ako kaysa sa kanya? Shensha, kumalma ka lang. Kailangan mo bang panoorin siya na kunin ng lahat sa akin? Gaya ng ginawa ni Zhang Ringmei sa'yo noon? Hindi mangyayari yun. Papalagan ko siya. Hindi siya makakatalo ng kagaya ko. Sinabi mo yun. Ang sinabi ko sa'yo ay tutuparin ko. Kahit ang gusto mong mga bituin sa langit, kukunin ko yun para sa'yo. Basta't kilala mo pa ako bilang iyong ina. Ma. Ama. Dati, may kunti akong pagsisisi na iniwan kita para kay Yeko. Hinayaan ko nang magkalayo tayo ng matagal. Araw-araw akong nabubuhay sa pagkamisay at sasakit. Pero ngayon, nakikita kita na lumaki at naging matagumpay. At ito na pinaka nagpapasaya sa akin. Hangal na babae. Ang mama ko si Zhang Rinmei lang. Ikaw na isang walang anuman, isang probinsyanang babae. Anong karapatan mo? Para lang maging kutsilyo ko sa kamay, papalawarin ko si Lee ko ng walang habag. Anong ginagawa niyo? Anong ginagawa niyo? Pinapapunta ako ng mama ko para mag-sorry sa'yo. Pero bakit nandyan ka? Akala ko nagtatago ka. Nagpanik lang ako. Ako? Oo, nasa kalagitnaan lang ako ng pag-comfort kay Shensha. Shensha, pinapapunta ka ng mama mo, kaya ka nandito. Ano pang halaga ng paghingi ng tawad? Umalis ka na lang. Yeko, huwag mo akong itulak sa limitasyon. Oo, Yeko. Maging mahinahon ka naman. Maliit na bagay lang ito. Huwag mong gawing malaking issue. Maliit na bagay? Pinapalabas mo pa ako ang may kasalanan? Leiko, dumating ako ngayon dahil nung araw na yon, hindi ko nakontrol ang emosyon ko. At pinalaki ko isang maliit na issue. Dahil dito, magsusorry ako. Dapat ka mapasalamat sa akin. Hindi na ako maghahanap ng kasalanan mo. Matagal na kitang pinapadala sa kulungan. Narinig mo ba? Magpasalamat ka kagad sa kanya. Ma, sino ba talagang anak mo?
May lakas ka pang magreklamo? Nakalimutan mo bang sinasabi ko dati? Salamat. Salamat, Shengsha. Sige. Dahil napapagalitan ka na ng ina mo, makapagpapahinga na ako. At saka, lumayo ka na sa kuya ko. Kung hindi, malalagot ka sa akin. Saan ka ba galing? Saan ka ba galing? Sumagot ka. Wala ka bang bibig? Wala pa ring pagbabago. Rose? Ikaw ang pumili niyan? Pangit ang pangalan? Gusto mo bang mapahiya? Ma, simula ngayon, hindi ko na kailangan ng pera mo sa pagsasayaw. Kaya sana, huwag mo na ako insultuhin. Ligi ko, laki ka ba sa hangin? Pinakain kita at sinuportahan kita. Wala ka pang napatunayan? Gusto mo nang humiwalay sa akin? Kapag nabayaran mo na lahat ng utang, saka ka lang pwede magtakda ng kondisyon. Ma, kaya mo na ako magsayaw. Pag naging successful na ako, bibilhan kita ng malaking bahay sa tabi ng dagat na puno ng mga bulaklak. Pati lahat ng gusto mong kainin, gusto mong inumin, at gusto mong puntahan. Pangako ko yan sa'yo. Pangako, ha? Nananaginip ka ba? Hindi ko alintana kung ilang beses mo ako sinisira. Magsasagawa pa rin ako ng aplikasyon hanggang sa magkatuno ako sa entablado. Sige na nga, ang batang ito sobrang matigas ang ulo. Kaysa mo aksaya ng laway, mas mabuti pang huwag na lang. Hindi ka lang natuto, bilin ko lang sa'yo. Huwag ka nang magtangkang magsaya sa harapan ko. Ma, pangako mo sa akin. Ma, patawad. Hindi ko alam noon na aawayan ka sa pagsasayaw bilang karagdagan sa pagka-insure sa paa mo at ang pagkawala mo ng mahal sa buhay. Ang totoo, bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Ginawa ko ng lahat para sa'yo. Bakit hindi pa rin? Hindi ka pa rin marunong mapatawad. Siya anak ni Zhang Renmei. Ang mga epekto nito ay siyang responsibilidad ni Zhang Renmei. Bitawan mo ako. Ma! Hello? Hello, Mr. Zhang? Iko, kumusta ka na? Mr. Zhang, may kailangan ka ba? Mukhang may naiwan ka sa bahay namin. Pwede ba bukas? Ipapadala ko na lang. Anong bagay na yon? Ako? Sinabi lang sa akin ng tagapangalaga. Hindi ko na tinanong pa. Hindi naman siguro ganun kahalaga. Hindi ko na kayo guguluhin pa. Wala yun. Nasa bahay lang ako. Bored na bored. Baka magandang pagkakataon din para makalabas. Sige na. Ano yun? Hindi ba't tangkop ang oras o baka naman ayaw mo ako makita? Hindi, Mr. Zhang. Nagkakamali ka. Marami lang nangyari sa pagitan ng mga pamilya namin. Hindi dahil ayaw kita makita. Kundi, Palitan ko na lang. Gusto kitang makita. Pwede ba? Nasaan ang mama mo? sasali ako sa Mass Dance Queen. Hindi ko pinapayagan ng mama ko. Kaya naiwan siya upang maghanap ng ibang gawain. Maaga siyang umalis. Ang Masked Dance Queen ay magandang oportunidad. Magpatuloy ka lang. Mr. Zhang, tungkol sa mga naiwan kong bagay. Halos nakalimutan ko na. Ang ganda ng packaging. Sa tingin ko, mas bagay na bagay sa'yo ang damit na to. Dahil gusto ko lang tong ipagkaloob sa'yo. Bago mo pa ito matanggap, inisip ko na lang na ito na ang bagay na naiwan mo.
Hindi mo ba gusto? Patawad, baka naging makasarili lang ako. Gusto ko, Mr. Zhang. Gusto ko talaga. Talagang matagal ko nang hinahangaan si Zhang Shengsha. Kasi siya ay nakakapagtangha ng saya ng walang takot. Magaling ka din. Hindi mo kailangan maghangad ng iba. Mr. Zhang, ikaw, pwede bang sumama ka sa akin sa ibang lugar? Sige. Maligayang pagdating sa aking lihim na lugar. Bagamat, mukhang ito medyo masikip, pero lahat ng kailangan ko ay nandito. Mr. Zhang, may gusto akong sabihin sa'yo. Pwede bang ikaw na lang ang kuya ko? Kung gusto mo, ngayong araw, pwede mo na akong gawing kuya. Kuya, Sige. kaya naman, ang susunod na sayaw, iaalay ko ito sa aking pinakamamahal na kuya, si Zhang Haoyang! Sige. Iko! Shensha, sinabi ko sa'yo, nagagawin ko. Tingnan mo na lang siya. Gusto niyang agawin ang lahat mula sa akin? Parang ginawa ni Zhang Renmi sa'yo? Ganon din ang gagawin niya sa'yo. Hindi. Hindi mangyayari yun. Pipigilan ko siya. Hindi na siya makakapagsayaw. Anong lugar na to? Leiko, tingnan natin kung paano ka pa makakasali sa kompetisyon. Iko! Iko! Okay ka lang ba? Bakit may mga pako dito? Daling kita sa ospital. Ayos lang ako. Baka may dumaan at aksidenteng naikalat ang mga pako dito. Hindi ko na kailangan pumunta sa ospital. Maglagay na lang ako ng gamot. Kailangan ko pa rin magtanga sa kompetisyon. Pero nasaktan ka. Gusto mo bang masaktan habang sumasayaw? Kung hindi mo aalaga ng sugat, magkakaroon ka ng peklat. Hindi na ako tatawaging Rose. Tatawagin na lang akong Little Bonnie. Liye ko. Akin lang ang kuya ko. Huwag mong sabihin hindi kita binigyan ng babala. Ma, ayaw mo na ako magsayaw. Pag naging successful na ako, bibilhan kita ng malaking bahay sa tabi ng dagat na puno ng mga bulaklak, pati lahat ng gusto mong kainin, gusto mong inumin, at gusto mong puntahan. Pangako ko yan sa'yo. Si Leiko nasasali sa kompetisyon. May bahagi siya na para sa akin. Pero ako, nasaktan ko na siya. Paano mangyayari yun? Ang mama ko, ikaw lang iniisip. Huwag mong madali siyang siya. Nagsisimula pa lang ang lahat. Pangako ko sa'yo,
Ipapagawa ni Mama sa kanya. Umatras sa laban. Maligayang pagdating sa mga kalahok na dumating sa mass dance queen. Ang lahat ng kalahok ay magsusuot ng maskara. Nais ko sa inyong lahat ang magtagumpay. Pinapayuhan kita na sumuko na lang. Bakit naman ako susuko? Bawat isa na nandito ay may mga profesional na pagsasanay. Sana hindi ka na lumabas at magmukhang katawa-tawa. Hindi talaga kita papansinin. Bakit mo pa ako patuloy na pinapahiya? Baka gusto mong itago yung insecurities. Huwag mong gawin mukha ang walang kahihiyan. Kung anong klaseng kahihiyan ang gagawin mo, maganda ka. Makikita mo kung gaano ka mapapahiya. Ngayon, tatawagin na natin ang ika-17 kalahok sa unang round, si Rose. Magdadala siya ng isang sayaw mula sa white-haired girl. Five, 4, 3, 2, 1. Mura lang siguro ang sinuot niya, kaya nakaganyan. Nakakahiya naman yan. Tama. Tignan nyo, nakatayo na lang siya dyan. Wala na siyang magawa. Ano kaya nangyari sa likod niya? Katapusan mo na. Salamat po. Akala ko wala lang pipili sa akin. Bakit sobrang galing mo? Napakaganda ng performance mo. Naipakita mong mabuti ang malupit na kapalaran ni She-Er. Nang punitin ang damit mo, yun ang pinakamahalagang bahagi ng sayo na yun. Kailangan din nating pasalamatan si Ginang Zhang sa kanyang paalala. Ang iyong pagtatanghal ay nagpapaalala sa akin ay isang kasabihan. Kung magmamahal ka, gawin mo na itong parang hindi ka pa nasaktan kailanman. Kung sasayaw ka, ginawa mo ito na parang walang nanonood sa'yo. Napakaganda ng kinabukasan mo, Iha. Maraming salamat po.
Binabati kita katatapos mo lang magkuha ang 3 boto mula sa mga mentor. Sa mga oras na ito, ang pinakagusto kong pasalamatan ay ang aking ina, si Lishue. Ako ay nagmula sa isang maliit na mahirap na baryo. Mag-isang itinagoy ni Mama ang buhay ko. Dati, ang pagsaya ay isa sa kanyang pangarap na hindi natupad. Ngayon, umaasa akong madala ko ang pangarap niya yon at sabay kami aakyat sa mas malaking entablado. Lishue, magising ka naman. Si Sheng siya ang tunay mong anak. Si Liyiko, ang anak ng masamang babaeng yun. Ma, paano mo nagawang ibigay ang boto kay Liyiko at siya lang binigay mo ng boto? Yiko? Sinasabi mo bang si Rose si Yiko? Ang kanyang pagtatanghal ngayon ay walang kapintasan. Karapat dapat siya mamigyan ko ng boto. Pero siya ang kalaban ko! Bakit ka papanig sa kanya? Nakalimutan mo na bang mga ginagawa niya? Shensha, ang papel ko sa programang ito ay maging isang hurado. Tinitingnan ko lang ang pagtatanghal at wala nang iba. Tapos kung sino-sino ang bibigyan mo ng kampyonato? Sinasabi ko na, tinitingnan ko lang ang pagtatanghal. Kung sino ang pinakamagaling, siyang pipiliin ko. Shensha, kung gusto mong maging kampyon, mag-focus ka at mag-ensayo ng maayos. Walang silbing mga tiktik na iyon. Ang babaeng yon, malapit ang baka ng ulo ko. Shensha, huwag kang magalit. Si Mama ay mag-iisip ng paraan. Ma, bakit ka nandito? Narinig kong lahat ang sinasabi mo. Dati, masyadong matigas ang ulo ko. Simula ngayon, magsanay ka ng mabuti. Suportado ka ni Mama. Salamat, Mama. Napanood kita sa TV. Napansin ko ng kanang binti mo. Kulang pang lambot at flexibility. Tutulungan kita mag-stretch. Sige po. Dito ka. Sige. Ma, hindi ko na kaya. Masakit na. Kung itong sakit nga lang ay hindi mo matiis, paano ka pa sasayaw? Tumigil ka! Ano bang ginagawa mo? Haoyang, hindi ito katulad ng iniisip mo. Ang pagsayaw, ganito talaga sa pagsasayaw. Ang mama ko, ginagawa niya lang ito para sa ikakabuti ko. Palakpakan natin si Joyang para sa pagkapanalo niya sa unang pwesto sa semifinals. At pansamantalang nasa ikalawang pwesto ang kalahok na si Rose. At ngayon, magsisimula ng pagpili ng kanta para sa finals. Pakisabay na ipakita ang inyong napiling kanta. Talagang makapareho na pili ng mga binibining. Ang dalawang malalakas na kandidato para sa kampyonato ay pareho nilang pinili ang Ronghua. Ang may mas mataas na puntos ay may karapatang pumili muna. Host, naesong makipagtagisan kay Rose sa parehong kanta, makipaglaban sa kanya sa isang tunay na sagupaan. Ang Ronghua ay ang pinakasikat na kanta ni Zhang Renmei
At ngayon, siya ang aking ina. Dahil sa gabay ng mama ko, ang kampyonato sigurado nang sa akin. Sa pagkakataong ito, gagawin kong lahat para talunin ka. Haoyang, saan mo ako dadalhin? Huwag ka muna magsalita. Iunat ang iyong paa. Ang paa mo! Dito. Iangat ang pulso, hinga ng malalim. Ayos! Ang kantang ito ay isang soundtrack mula sa pelikulang Showa. Ito ay kwento ng isang mahirap na pamilya at dahil sa kahirapan, wala silang nagawa kundi ibentang kanilang sariling anak na babae. Pagkatapos, sa isang hindi inaasang pangyayari, kinupkup nila isang ulila mula sa mga rebeldeng nagtago sa ilalim ng lupa. Ang pamilya ay muli nagkasama-sama. Panoorin mo ang demo ko. Iangat ang dibdib, baywang at mga kamay. Ayos! Sino yon? Huwag kang matakot. Sa totoo lang, kung parehas kang tinuruan ni Mama, mas magiging patas ito. Hindi mo na kailangan matakot kay Xianxia. Mas mabuti nang iwasan ng gulo. At saka nararamdaman ko ng sayaw na ito. Tulungan mo akong tingnan kung tama. Napakaganda. Sana ikaw na lang ang kapatid kong babae para araw-araw kitang makikitang sumayaw ng ganito kaganda. Hindi ka pwedeng umatras ha. Nangako ka sa akin na tatawagin kitang kuya. Kaya, kahit kailan mo gustong manonood, sasayaw ko para sa'yo. Kapag babalik ka rito para magsayaw, tawagin mo ako. Malay mo, kung matuwa ako, baka tumagal pa ang buhay ko. Tungkol sa matching results, may resulta na ba sa ospital? Si Lola ay nagpunta sa iba't ibang ospital kamakailan. Kapag may nahanap na angkop na donor, maaari nang ayusin kaagad ng transplant surgery. Pagkatapos ng kompetisyon, magpapamatch din ako. Masakit daw ang pagkuha ng bone marrow. Hindi ako natatakot sa sakit. Ang gusto ko lang naman ay mabuhay ka ng matagal. Zhang Xianxia, mas gusto mong manalo kaysa sumayo ng may puso? Ang sayo mo nga ay puro teknik lang. Walang kaluluwa. Alam mo ba para sa isang mananayaw, ito ay napakadelikado. Bakit? Xianxia, ito ang sinot ni Mama nung nanalo ako ng kampyonato. Ibinibigay ko ito sa'yo. Sana mahalin mong pagsasayaw. At sumayo ka ng masaya. Salamat, Mama. Isusuot ko ito, ang damit mo ng panahon na iyon, at ibubuhos ko lahat ng makakaya ko. Ma, dumating ka ba para suportahan ako? Hello? Ikaw bang anak ni Li Shuwei, si Lieko? Oo, ako nga. Sino ka? Ito ang Sanhang Hospital. Naaksidente ang mama mo at kailangan siyang operan kaagad. Ano? Doktor,
Igawan na po agad ang pirasyon kay Mama. Pupunta na po ako ngayon. Huwag kang pumunta. Noong una, ayaw kitang sumali pero napumilit ka. Ngayon na sumali ka, tapusin mo ito hanggang dulo. Ayaw kong makita na pagtawan ako ni Zhang Rinmei. Hindi mo na kailangan akong alalahanin. Ma! Nang lakas na ka pang akitin ng kuya ko, wala kang kahihiyan. Zhang Zhengxia, naaksidente ang mama ko. Nasa ospital siya ngayon. Kailangan ngayon ng pang-operasyon agad. Pwede mo ba kong tulungan? Humingi ka ng tulong. Kailangan man lamang magpakumbaba, di ba? Pasensya na. Kasalanan ko lahat ang nangyari noon. Pakiusap. Iligtas mo ang mama ko. Pwede kitang pautangin. At pwede ko rin ipalipat ang mama mo sa pinakamagandang hospital. Pero, kailangan mo pumayag sa isang kondisyon. Basta kayang kong gawin, gagawin ko. Ngayon, magpalit tayo ng pagkakakilanlan. Napilayan ng paa ko. Ikaw ang sasaya para manalo ng kampyonato. Mga kalahok, bumalik kayo sa entablado. Sabayan niyong tanggalin ang mga maskara at pakita sa amin kung sino ang nagkamit ng pinakamataas na puntos. Congratulations, Zhang Zhengxia! Nakuha mo ang titulo ng Mass Dance Queen Champion. Dito, hindi ko maiwasang purihin ka. Talagang anak ay nagmana sa ina. Mrs. Zhang, anong masasabi mo kay Zhengxia? Hindi ko talaga inaasahan na sa loob ng ilang araw lamang ang progreso ni Zhengxia ay ganito kabilis. Lubos na lang pa sa kanya nakarang antas. At ang kanyang pangunawa sa musika ay halos kasing galing ng sa akin. Sobrang proud ako. Sa pagkapanalo ko bilang Mass Dance Queen, ang pinakagusto kong pasalamatan ay ang aking ina. Sobrang binuhos niyang pagmamahal at sakripisyo para sa akin. Gusto kong sabihin sa kanya, salamat sa iyong mama. Mahal kita. Ang pinakagusto kong pasalamatan ay ang aking ina. Salamat sa iyong mama. Mahal kita. Anak, para sa mga salitang yan, lahat ng sakripisyo ay sulit na. Ngayon, tawagin natin si Ginang Zhang Rinmei sa entablado upang iabot ang tropeyo sa ating kampyon. Congratulations sa'yo. Magpalit ka na ng damit.
Ma, patawarin mo ako. Nabigo kita. Hindi ko nakuha ang kampiyonato. Hindi ko natupad ang pangarap natin. Ma. Ma, babalik lang ako para kumuha ng damit. Babalik ako mamayang gabi para samahan ka. Okay lang ba? Huwag ka nang magpanggap. Wala nang mga tao. Ang butterfly birthmark na yan. Siguradong si Yiko yan. Paano to nangyari? Siya nga si Yiko. Si siyang pumalit sa pwesto ni Yiko bilang kampiyon. Shensha, sa pagkakapanalo mo ng kampiyonato, magiging maayos ng landas mo at hindi masasayang plano kung maliit na aksidente. Si Liiko ay talagang mabait sa'yo. Para sa pagpapagamot mo, isinasakripisyo niya ang kampiyonato. Ito ang utang ni Zhang Rinmei sa akin. Ang utang ng ina. Dapat bayaran ng anak. Natural lang. Ano kayang gagawin ni Liiko kung malaman niya isang araw ng lahat ng ito'y panloloko lang at sinira mong buong buhay niya? Kung gaano pa niya kamahal ngayon, ganoon din kalaki ang magiging galit niya kapag nalaman niya ang totoo. Hindi ko hayang malaman niya. Kung ayaw mong malaman ng tao, huwag mo dapat gawin. Tanging patay na tao lamang kayang magtago ng sikreto magpakailanman. Ikaw? Gusto mo pa rin mang ipapatay ko si Liiko? Hindi pa ikaw mismo nagsabi na tutulungan mo akong labanan si Liiko? Pero pagpatay ito. At saka, si Liiko, siya ay... Kung ganun, maghintay ka na lang. Maghintay ka na lang na siya mismo magiganti sa'yo. At pagkatapos, sa akin naman. Maghintay ka na lang na ang lahat ng ito ay malaman ng lahat. Maghintay ka na lang na hilahin niya ako pababa mula sa trono ng kampiyonato at gawing parang aso na pagtawanan ng lahat. Hindi. Ma, pipiliin mo ba siya? O ako? Kailangan ko ba talaga siyang patayin? Ma, kapag wala na si Liiko, wala na akong alalahanin. Magiging reyna na ako ng ballet. Kapag umakyat na ako sa entablado na pinapanood ng lahat, isasama kita sa tabi ko. At pupunan ng lahat ng pagkukula at paghihinayang mo. Pagdating ng araw na iyon, sasabihin ko ang speech na ito ng buong puso at ipagmamalaki ko ito sa lahat. Okay ba yon? Sige. Pangako ko sa iyo, anak. Huwag ka nang magtanong pa. Yiko, sa finals ng Masked Dance Queen, ikaw ba yung sumayaw para kay Zhang Xingsha? Kung ayaw mo maputol ang gamutan ng nanay mo, itago mo sikreto na ito habang buhay. Paano nangyari yun? Mas magaling talaga siya sumayaw kaysa sa akin. Pero nakita ko sa bewang na nanalo, yung may suot ng maskara, may marka ng paru-paro na kagaya sa'yo. Nagkamali ka ng alaala. Wala akong paru-parong birthmark. Nakita ko ito nung sumayaw ka. Nasa parte na ito.
Pasensya na. Hindi ko sinadya. Nagkamali lang ako ng akala. Mag-ingat ka. Ma, ito. Ma, imamasahe kong mga binti mo. Sabi ng doktor, kapag masyadong matagal kang nakahiga, hindi ito makalas sa mga kalamnan mo. Sabi mo, malaman niya isang araw ng lahat ng panloloko lang. Kung gaano kanya kamahal ngayon, ganon din kalaki ang magiging galit niya kapag nalaman niyang totoo. Maghintay ka na lang. Maghintay ka na lang na siya mismo magiganti sa'yo. At pagkatapos, sa akin naman, maghintay ka na lang na hilahin niya ako pababa mula sa trono ng kampyonato at gawing parang aso na pagtawanan ng lahat. Yawin, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo akong iwan. Nawala na sa akin ang entablado. Kapag iniwan mo pa ako, mapapali na ako. Bitawan mo ako. Aalis na ako. Yawin! Yawin! Ma, anong nangyari sa'yo? Hindi mo ba alam na hindi kita iiwan? Ginawa mong maraming masasamang bagay, tapos umaasa ka pa na papatawarin kita? Managinip ka! Maghihintay ka lang. Kasama yung mahanalak na babae. Papunta tayo sa kulungan. Ma! Lumayo ka! Magpagumakan! Ma, anong nangyayari sa'yo? Ayos ka lang ba? Gusto ko lang mag-isa. Ma! Lumayo ka! Yeko, huwag mo akong sisihin. Ano man ang mangyari, sadhana naging mag-ina tayo. Sama-sama nating tiisin. Huwag kang lumapit. Huwag! Ma! Masyadong delikado dyan. Bumaba ka na. Naisip ko na. Hindi ko kayang tapatan si Zhang Rinmei. Hindi mo rin kayang tapatan si Zhang Shengshang. Anong halaga pa ng buhay ko? Hindi ganito, Ma. Isa lang yung laban. May bukas pa tayo. Ma, mag-aaral ako ng mabuti para sumayaw. Mag-iinsay ako ng mabuti. Pupunta ako sa mas malaking entablado. Halika muna. Bumaba ka muna. Ma, alam ko na disappointed ka sa akin. Pwede mo akong sampalan ng pagalitan. Basta huwag mo akong saktan ang sarili mo. Ma. Huwag mo akong intindihin. Hayaan mo na lang akong mamatay. Ma, lumayo ka. Doktor, kumusta ang anak ko? Hindi naman nanganganib ang buhay niya. Ngunit ang malupit na impact ay nagdulot ng permanenteng pinsala sa kanyang gulugo. Hindi rin siya pwedeng sumayaw. Hindi na siya pwedeng sumayaw? Ma, walang problema. Wala lang mas mahalaga pa sa'yo. Bukas, hindi na kita ipapagalit dahil sa pagsasayaw. Magkasama na tayo palagi. Ayos ba yun? Sige na. Handa na ba ang ICU? Oo. Tara. Kuya! Nanalo ko sa laban. Kuya! Ano nangyayari sa'yo? Zhang Shengxia, magkasama tayong lumaki.
Pero nagbago ka na. Parang hindi na kita kilala. Parang hindi kita talaga naiintindihan. Lumayo ka. Siguradong si Liiko ang nagbulo ng sikreto. Kailan mo ba balak kumilos? Kung hindi pa mamamatay si Liiko, Malaman ng mga taong tungkol dito. Shensha, nasira ang gulugod ni Liiko. hindi na siya makakasayaw. Kaya mo na siyang mabuhay. Hindi na ito makatarungan. Ipapaalam ko sa lahat. Ikaw ang tunay na kampyon. Oh, Yang. Salamat. Pero ito isang kasunduan namin ni Zhang Shengsha. Noong una, nagpa siya akong magbigay. Ngayon, hindi na ako magsisisi. At saka, kahit ibalik pa niya ang korona ng best dancer sa akin, hindi ko na kayang bumalik sa entablado. Nawasak na ang aking pangarap sa pagsasayaw. Tapos na ito. Shensha, Buksan mong pinto para kay Mama. alam ni Mama na andyan ka. Huwag kang mag-alala. Bumalik ako hindi para sa iba, kundi gusto ko lang makita ang lugar kung saan ka lumaki. Bakit ka pa nandyan? Kung malalaman ito ng lola ko at iba pa, madadamay mo ako. Hindi mangyayari yun. Pahintulutan mo akong makita ito. Isang beses lang. Ito ang mga larawan mo noong bata ka pa. Itong larawan ng mga rulyo mo. Ang ganda. Hindi ko alam. Okay ka na ba? Kung sana noon, hindi ko kayo pinagpalitiyi ko. Pero walang sana sa mundo. Anong ibig mong sabihin? Nandito tayo sa bahay ng mga Zhang. Maging maingat ka sa mga sinasabi mo. Shensha. Si Mama ay nandito ngayon para magpaalam sa'yo. Ang personal na alitan ko kay Zhang Renmei hanggang dito na lang. Babalik na kami ni Yeko sa probinsya. Wala ngayon. Ikaw at ang pamilya Zhang, hindi na kami magkakaroon ng anumang ugnayan. Maging mabuti ka na lang bilang anak ng Zhang family at magpursige ka sa buhay mo. Li Xue, hindi ka pa ba titigil? Ako at si Renmei magkasama na. Ang ginawa mong ito ay lalapit lang sa iyong sakit. Sa huling pagkakataon, samahan mo ako at malasing. Pangako, hindi na kita guguluhin. Iyawen, itong huling baso ng alak. Inaalay natin sa ating dating pagmamahalan. Sakit. Oh, sobrang sakit. Okay ka lang ba? Iyawen, tutulungan kita.
Buntis ako. Ito ang anak mo. Pinipigilan mo pa ako? Walang hiya ka talaga. Ang pagmamahal mo ay marumi. Yung anak mo, hindi sa akin yan. Tumigil ka! Narinig ko ang lahat na sinabi mo kanina kay Shengxia. Anong ibig mong sabihin? Nagbabala ko sa'yo. Huwag mong sasaktan si Shengxia. Kung hindi, makikipaglaban ako sa'yo. Wala kang hiya. Dahil sa iyong galit. Pinalit mo ang anak ko. Pinabayaan mo siya magdusal sa mahigit 20 taon. At ngayon, pinalipas mo siya ng mahigit 2 dekada ng hirap. At ngayon, gusto mo pang dalhin siya sa mahirap na bundok na baryo? Ibalik mo si Iko sa akin. Hindi ko hayaang magdusa pa siya sa'yo! Hindi ba si Shengxia? Ang anak mo rin, dahil lang ba siya lumabas mula sa aking tiyan at pinalaki mo siya ng mahigit ng 20 taon, sasabihin mo hindi mo siya kinikilala? Dahil lang ba siya anak ko? Hindi ko kasing kapalang mukha mo! Si Iko at si Shengxia, pareho ko silang kukunin! Kakausapin ko si Shengxia at sisiguraduhin kong ayusin namin ang kanilang ugnayan bilang magkapatid. Lumayo ka sa amin hanggat maaari! Pa, anong sinasabi mo kanina? Gusto mong kunin si Lihiko? Shengxia, ito isang bagay na pagitan ng mga matatanda. Hindi ito tungkol sa inyo. Huwag kang mag-alala. Kayo pareho ay mabubuting anak sa akin. Paparituhin ko kayong dalawa. Paano mangyayari yun? Galit na galit ka kay Li Shuwei. Bakit hindi ka galit sa akin? Akong pumalit sa tunay ninyong anak. Bukod na rito, si Mama, Lola, at si Kuya. Si Lihiko ang tunay nilang kamag-anak sa dugo. Ngayon na siya'y bumalik, ako'y mauwala na sa pamilyang ito. Ikaw, alam mo na ang katotohanan noon pa. At dahil sa iyong makasariling motibo, itinago mo ito hanggang ngayon. Magkasarili ako? Magkasarili ako at ito'y minana ko mula sa'yo at kay Li Shuwei. Anong sinabi mo? Nasaan ang mali sa sinabi ko? Noong mga panahong muntik na akong mamatay sa tiyan niya, naisip mo ba kahit minsan na iligtas ako? Nang ipagpalit mo kami ni Lihiko, ginawa mo ba ito para sa ikakabuti ko? Hindi. Ginawa mo ito dahil sa sarili mong mga dahilan. Ang sakit sa loob mo, ang dahilan kung bakit mo ako pinabayaan. Lahat para sa sarili mo lang, may kasalanan ka! Hindi ganoon. Ako'y nagmamahal sa'yo. Huwag mong gawing biro. Itinuturi mo akong kahihiyan. Ginamit mo ako bilang kasangkapan ng paghihiganti. Ngayon, malino na ang lahat. Gusto niyo akong itapon. Wala kayong awang magulang. Gusto niyo ipagkain sa akin. Wala kayong puso. Hindi kayo karapat-dapat na maging magulang. Kung may kahit konting konsensya ka, huwag mong kunin si Lihiko. Huwag mo siyang ipasok sa bahay na to. Hindi ko siya papayagan. Si Iko, ibabalik ko siya. Ngunit sa bahay na ito, laging may lugar para sa'yo. Tinitiyak ko. Hindi ako naniniwala. Huwag mong gawin ito. Shengxia, bakit ngayon ganito na ang ugali mo? Bitawan mo ako. Hindi ko kayang maniwala sa'yo. Shengxia. Ayos ka lang ba? Huwag mo akong hawakan. Wala akong amang tulad mo. Hayaan ninyong i-congratulate natin ang Swan Ward para sa 3rd edisyon. Si Zhang Renmei! Pag nanalo akong muli, magiging pangalan ko nang nakaukit sa Swan Memorial. Zhang Renmei, Liu Yawen, kayo humarang sa aking pangarap. Papatayin ko kayo. Napatay ko ang ama ko. Karma to. Hindi mo sinasadya. Ma, hindi ko sinasadya. Siya nagpilit maghanap yung Lihiko. Pinipigilan ko lang siya. I-report natin ito sa mga otoridad. Otoridad? Kung ikaw magsusumbong, mayroon pang pag-asa. May pagkakataon ka pang makaligtas. Wag na nating i-report. Kapag ipinaabot natin ito at lumabas ang balita, lahat ng mga reporter
at media ay darating na parang mga ulol. Ang hinihintay ko na lang ang kahiya at pagkakakulong. Shensha! Huwag i-report sa pulis. Magiging dagdag na kasalanan yan. Basta maayos lang ang pagtago sa katawan. Walang ibang makakaalam. Anong sinasabi mo? Siya pa naman ang papa mo. Ano pa bang magagawa ko? Ay, kung ganon, mas mabuti pag mamatay na lang ako. Para matatapos na ang lahat. Shensha! Shensha! Shensha, dahil sa'yo, nagawa ko ng napakaraming kasalanan. Ito ng huling pagkakataon na tutulungan kita. Sa mga susunod, kailangan mong mag-isa. Ma, anong ibig mong sabihin? Hindi mo na ba ako tutulungan? Tulad ang sinabi ko sa telepono, pagod na ako. Gusto ko nang umuwi. Hanggang dito na lang. Wala nang atrasan. Wala na akong magagawa. Hindi ko hayaan na may kumuha ng mga bagay na mula sa akin.